Hi guys! Welcome to my vlog! This is a day of my life as a Marinduqueña. Jean nga po pala, 21 years old, ng Marinduque. Ang vlog ko po for today is about my sister's birthday. Pagka-out ko nga sa work, sinundo nila ako ni Papa. Pumunta kami ng dike, doon kami kumain. So, matutunghayan nyo nga dyan kung gaano kami kabulaw-law magkapatid pag kaming dalawa ay magkasama. And I hope na napasaya ko siya ng sobra nung gabing yan kahit na tatlo na lang kami. To our mother and baby sister in heaven, I hope na nakita nyo rin kami nung gabing yan na kahit wala na kayo, pinilit pa rin naming maging masaya at pinilit pa rin namin maging buo. Kahit hindi na namin kayo kasama, at least, lagi naman kayong nasa puso at isip namin palagi. At sa bawat selebrasyon sa buhay namin, iniisip namin na kayo'y aming kasama. Thank you for the both of you kasi we know na ginaguide nyo pa rin kami palagi. We all missing you so much, kayong dalawa. Kung andito lang sana kayo, mas masaya sana. There it goes guys, 12 years old na nga pala yung aking pinakamamahal na kapatid na yan. Nung umagang yan guys, maaga ako nagising kasi naglaba ako. At alam mo ba, huy, ka-realize ko lamang na 4 lang nga pala ang aking foot socks dyan. Tapos sa ika-4 na araw na ako nakapaglaba, aray mo, pakak. Ay tingnan niyo tuloy yung babaeng yan, tinutok man din yung kanyang foot socks sa clip fan. Ayan ang napapala nang hindi naglalaba agad. Sorry naman po, nakalimutan ko naman talaga. Hello, huwag kang feeling, hindi pa 7 yung iyong foot socks, no? Talaga namang nag-iisip ako masyado dito kung matutuyo baga ito o hindi. Habang pinapatuyo ko ngayon sa clip fan, luto na yung aking sinaing, kaya naman naglagay na ako sa aking baunan. Di ko nga ni alam kung anong uulamin ko, kaya sa bayan na lang ako nagtitingin. Doon na lang ako bumibili. May time pa naman ako lagi bago pumasok, kaya dumadaan ako sa bayan. After ko nga pala magsandok dyan, lumabas ako kasi kumuha ko ng mainit na tubig para sa cup noodles. Para pagtapos ko magsampay, malambot na siya, kakainin ko na lang. Nagsampay na nga ang eabab na yan guys. Maaga nga pala ako nagising mga 4 kasi nakikipag-unahan ako sa CR. Kaya after ko talagang maglaba, diretsyong ligo na din ako. O ayan, apakagaling nga ni naman magpiga at nagatulo-tulo pa. Ay dali-dali na rin po nga ni. 7:22 AM na dyan. Yung 30 minutes ko, nilalaan ko pa sa pag-ayos ng buhok ko tsaka mukha. Super tagal ko nga sa buhok ko kasi nga medyo hindi pa ako sanay. Kung aalis na ako dito sa BH, dapat mga 8:15 palakad na ako. Nung time na yan, lagi pa lang akong opening. So ang pasok ko 8:45 AM, ang uwi ko 6:15 PM. Tapos yung mga closing naman 9:15 AM ang pasok, tapos 6:45 ang uwi. Dali-dali na nga niya akong kumain dyan na talaga namang huy, apakabagal pa rin talaga kumilos ang babaeng yan kayo na kaya umubos? Ayos na ako At first, naglagay nga muna ako ng vitamin E dyan. Ikalawa, naglagay na nga ako ng hair wax sa buhok ko. At sinuklay ko nga ng so much para talagang dikit na dikit yung buhok ko. Asar na asar kasi talaga ako kapag yung maliliit na buhok hindi nakikisama. Pinuyuran ko na nga ni muna yung buhok ko bago ko iikot. Kasi tuyo na yung vitamin E na nilagay ko sa mukha ko, kaya naglagay naman ako ng sunscreen. Nag-sunscreen pa, nasa loob lang naman ng mall, kaartihan. Nasanay na rin kasi talaga ako na naglalagay ako nun. Kaya, hayaan nyo na ako. Maganda guys yung sunscreen na ginagamit kong yan kasi sa lahat ng sunscreen, yan lang talagang smooth masyado sa mukha ko. Diba guys, merong sunscreen na pag nilagay mo agad sa mukha mo, ang hirap i-blend. Siya kasi hindi man. After ko nyan sa sunscreen, pinaikot ko na nga yung buhok ko kasi maglalagay na ako ng hairnet. Ayan, tapos lagay-lagay din ng hairpin kasi naku, ang dami kong maliliit na buhok talaga, lalo na sa
naunahan. At ano pa nga ba ang kasunod? Syempre, kilay is life. Tapos konting papula ng pisngi, hala, blush pa more. At syempre, hindi mawawala yung pagpapapula ng huso natin dyan, no? At saka yung kintab effect. Naglagay nga din ako ng pimple patch sa noo ko kasi naman, kahit sobrang liit yung pimples na yun, napakasakit talaga. At saka, hindi naman kasi ako sanay nang may ganyan ako kasi madalang lang akong tubuan. Kaya parang medyo nahihiya ako, ganun. Tapos naman na ako mag-ayos, kaya nag-face mask na ako. Tapos, nilagay ko na yung mga gamit ko sa bag ko, inayos ko na. Pagkalagay ko nga lahat, chinek ko pa talaga doon sa lista ko kung kumpleto kasi baka may nakalimutan ako. Okay naman na po lahat, kaya ako'y lalakad na. Nagulat pa nga ako kasi 7:59 na. Pero 8:45 pa naman yung pasok ko, kaya lang, dapat mga 7:45 ako umaalis kasi nga dumadaan pa ako sa bayan, nagtitingin ako ng ulamin ko ng tanghalian. Sarado kasi doon sa may GT 168 Mall yung bilihan ng ulam doon. Kaya dapat may ulam na ako, hindi pwedeng wala kasi magsushomay tayo kapag walang ulam. Naku guys, buti na lamang talaga at natuyo ang aking medyas. Akala ko hindi. Eksaktong 8 o'clock, umalis na din ako agad. O, naglaba pa nga ni ako, buti at nagkasya sa oras ko. Nagabang na nga ako ng tricycle dyan sa labas ng gate. Mga 8 may dumating din naman agad na tricycle. Kaya lang, yung puhang na estudyante ng MSC ay Marso pala. Alam na pa ba yan yung tricycle? Sumakay. Yun pala, sa school lang punta kaya walang magagawa yung driver kundi ahatid muna talaga dun sa school. Kaloka ka kuya, buti na lamang talaga at hindi pa ako late. Nako, kung nagkataon, agang-agang bad trip ang above na to. Buti naman at pabalik na, nakakaloka talaga. Imbis na nasa may tulay na sana ako no? Sabi ko na lang sa sarili ko, chill lang Jean, chill. Huwag mo sirain ang araw mo ngayon. May nakita nga ako dun sa dulo na may nagaparada. Yung pala, Women's Month nga pala ngayon. Nung araw na yan. Kaya ayan, naging good mood na ang above na to nung makita ko yun. Nag-smile na rin ako kasi yung pumasok sa isip ko, yung kapatid ko na lang naalala ko. Birthday nga pala niya. Excited na ako nun so much na makasama siya ng kinagabihan. Malapit na nga pala ako yun sa bayan at nasa may tulay na ako. Wow, maka-smile naman. Pinipilit maging good mood yarn. At least, maaga-aga pa. Kaya makakadaan pa ako sa may blue building. Sa cream building na pala. Nag-iisip din nga ako yan guys kung anong regalo ko sa kapatid ko. Kasi ang gusto niya, kahit Rubik's Cube lang. Apaka-cheap mag-request ng regalo, no? Joke lang. Pero syempre, naghanap talaga ako kaso wala akong makita. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na bawi na lang ako sa sunod. Tsaka pagsasamahin ko na lang siguro yung birthday gift ko sa kanya tsaka yung graduation gift. By the way guys, nag-iisip nga din ako niya nun kung saan magapabarya kasi buong 500 na lang yung pera ko. As in walang wala na talaga, last na yung binahid ko sa driver. Bumaba na nga din ako agad dyan sa may Dalagita. Talagang nagpakaira pa sa buhay no? Halos lahat ng hayata ng tindahan ay napuntahan ko na. Pinagtatanungan ko na kung may barya sila sa 500 kaso masyadong maaga pa big. Ikot talaga ako ng so much guys, hindi ako tumigil hanggat walang magapabarya sa akin. Thank God na baryahan naman yung isang 500 ko kaso kailangan ko pa nung isa. Alam nyo ba ako anong ginawa ko? Ang above na to, nagpunta ng bookstore para lang mabaryahan ako. Nag-isip ako kung anong pwede kong bilhin. Naalala ko, wala pa nga pala akong maliit na notebook. Icler ba? Sulatan ko ng mga gamit. Nakihiram lang nga ni muna ako noon dyan kay Camille ng notebook. Sinamahan ko na rin nga ni ng gunting, stick glue, tsaka correction tape. Kahit alam kong hindi ko pa gagamitin kasi baka hindi ako baryahan. Kaloka mga ante. Ang hirap pa naman kapag buo talaga ang pera. Bumalik nga niya ako sa may cream building kasi bibili ako ng ulam ko. Namili pa ako dyan tapos hanggang sa ito na nga niyang binili ko. May broccoli pa siyang kasama. I think noon na masarap siya. At talaga namang napaka-healthy niyan. Ano sa tingin nyo? Malalaman din natin yan pagkakain ko ng lunch. Eto nga pala guys yung lumang 168. Nung bata pa ako, dyan kami mahilig mamili ni mama. Hanggang sa naitayo na ngayon GT 168 Mall, doon na siya namimili. Madalang lang ako nun sumama kasi yung kapatid ko na ang inasama niya noon. Alam nyo, kung nabubuhay talaga yun, siguro nung nalaman niya na dyan ako nagtatrabaho sa GT, lagi yun mamimili dun. Mamalay-malay na lang sana ako'y nandun na sa loob ng mall.
Diyan nga ako umikot guys sa may lumang 168 palabas ng Pure Gold. Tapos diyan ako umikot sa may Motor Central kasi alam ko diyan ako madali makakasakay. Hindi ko na kailangan pumunta dun sa may pila. Pag dun pa kasi ako pumunta sa may pila, ang tagal umalis, kailangan pang mapuno. Meron din naman dun sa may cream building, kaya lang mas bet ko dyan kasi may dadaan talaga agad. O, di ba guys, hindi ako nagkamali, may dumaan na agad. Maaga-aga pa naman nung time na yan, mga 8:34 AM pa lamang. Nadaanan ko na naman nga ni itong fuel oil na gasolina na pinagtrabahuhan ko dati. Tapos itong tricycle na sinakyan ko, magpagasolina pa pala. Dito siya nagpagas sa may jetty sa baba ng fuel oil. Nakakamiss din naman maging gasoline girl, kaya lang nagtry naman ako ng iba pang work. Hindi naman pwedeng habang buhay andun ako, 'di ba? Pero yan totoo. Ako talaga yung tipong taong ang daming gustong gawin at itry. From a gasoline girl na naging milk tea girl hanggang sa naging sales staff ng mall. 8:37 nga na nakarating na din agad ako ng GT o diba kaya ng 3 to 4 minutes lang. Sakto naman kabubukas lang din ng mall. May time pa ako mag-ayos ng mga gamit ko. Pagka gulo-gulo nga ng gamit ko dyan, tapos yung bag hindi pa akin, hiniram ko lang din. Bali ang ginawa ko nga pati is, dinagdagan ko yung lista ko dun sa notebook. Nag-aalinlangan pa nga ako kasi bawal yun dun sa loob eh. Lalo na kung hindi naman kailangan yung gamit. Inihanda ko na lang talaga yung sarili ko na mapagalitan ni Chief. So, pumasok na nga ako. Bahala na mabugahan ng apoy. Charot lang po. Maiintindihan ko din naman kung ano man yung sasabihin niya kasi para din naman sa akin yun. Sorry na lamang po talaga at hindi na talaga to mauulit. Nakikulista guys. Parang proud pa siya sa lagay na yan. Buisit pa. Joke lang. Sige, bye muna. Bawal ang cellphone eh. Kaya lunch break na lang yung tuloy ng vlog ko. So, ayun guys. Pinagalitan nga ako ni Chief. I think pati na kaya siya nagalit sa akin dahil abala pa nga ni naman ako pinagalagyan niya ng tanda yung mga gamit. Hi guys! Magtanghalian ang babae. Medyo naambon. Diyan nga kami kumakain ng lunch tapos paunahan na lang. Joke lang, hindi kami nag-uunahan. Nagbibigayan ba? Halimbawa ako 11 tapos may padating ng 11:30. If tapos na akong kumain, ibibigay ko na yung upuan ko sa next na kakain. Pagkalapag ko nga ng bag ko, ay pumunta muna ako dito sa bilihan ng gulaman. Favorite ko kasi mula first day ko, yan talagang binibili ko tuwing lunch break. Ewan ko ba at kahit minsan mapait, hindi talaga ako nagsasawang uminom nito. Pagkabalik ko nga'y kumain na nga niya ako agad at hindi ako nagkamali guys. Napakasarap talaga nung nabili kong ulam. Grabe, ang sarap talaga nung pagka-adobo niya. Manamis-namis tapos nakakamiss yung broccoli. Doon talaga ako bumibili dati lalo na nung nasa gasolinahan pa ako. Kaya lang minsan pag di ko nga gusto, hindi ako bumibili. Yung ambon-ambon nga guys pagka-out ko eto na nga, naging ulan na. Ay, hala pa ulan pa more. Pagkatapos kong kumain dyan, nag-ayos na nga niya ako ulit kasi malapit na mag 1 hour na naman. Nag-lipstick lang ako tapos inayos ko lang ng konti yung magulo kong buhok. 12:02 PM nga na naglakad na ako pabalik. Ay malamang, alangan namang gumapang ako, diba? Hoy, eme lang yun ha. Habang naglalakad nga ako pabalik, natanaw ko na hindi pala si Chief Ray ang nandun kundi si Chief Monroyo. Pabrik siguro si Chief Ray. Hindi ko na kasi napansin doon sa may baggage area kung nandun. Pagdating ko nga at magain na ako, ay yung nagkakapaan na sila. Charing. Hindi po guys ha, ganun lang talaga dito tuwing lalabas kami. Ay i-fast forward na nga po natin ulit sa uwian time ko naman. Dali-dali nga po akong lumabas niyan at agad akong nagbukas ng messenger ko. Kasi akala ko na yan yung kapatid ko tsaka si Papa. Yun pala, nagabiyahe pa lamang. Ang pagkaintindi ko kasi sa chat namin nung umaga, maaga sila Papa rito at iintay na lang daw ako. Yun pala, ako pa ang maghihintay. Charot lang, okay lang naman yun. So, dito na nga ni ako sa may harap naghintay sa kanila. Yan, magsasara na nga ni din yung mall. Basta mga 6:30, magsasara na yung harap niyan. Napakahanap-hanap ko pa nga sila at dumating na daw sila pero wala naman ka ako sa harap. Yung pala, nasa dilim. Yes, syempre, naka-vlog ako.
At imbis nga ni po na pumunta pa kami ng bayan, syempre dito na lang kami dumaan sa may ospital, may daan din naman dun eh. Buti nga at ginawa yung daan na yan na shortcut, dati kasi wala yan. By the way, masaya nga pala yung kapatid ko kasi kasama niya ako. Kaya lang, nako mga ante ko, nalungkot talaga yan bigla kasi inaway yata ng mga kaklase. Ang sasalbahe ka ako. Ang pagkaintindi ko guys, pinagkamalan ba siyang isa sa mga bully? Yun wari ang sabi sa akin. Tapos hindi naman daw totoo yun. Kaya ayan siya, nagapapikto masyado. Sabi ko hayaan mo na at birthday mo naman, maging happy ka na lang. Naawa din naman ako guys, kasi nung elementary ako, nakaranas din ako ng ganyan na ako yung laging inaaway. Kahit wala naman akong kasalanan, nakakainis! Pero dahil mabait ako, hinahayaan ko lang. Ay buwisit na yan, gabi na dito sa vlog ko. Tapos yung voice recording ko, may background effect na manok. Ay nako, pasensya na talaga kayo, talaga namang may manok din eh. Heto na guys, malapit na nga ni kami yan sa dike. Parang mas excited pa ako nung time na yan kaysa dun sa my birthday. Happy birthday, girl! Thank you guys. So, this is it. Ngayon ako nakapunta dito. Okay lang? Yeah. Huwag na ikaw sa... Magawan ako? Hindi naman. Meron ko lina eh. Huwag na ikaw sa... Birthday ko pa naman. May sinira nila, birthday na birthday. Wala kami na tray ako. Ang sad! Kinilid mo? Bro, yarn? Hindi mo. Ganyan talaga buho ko talaga. Kaya nga. Ang tagal humaba. Mahaba! Mahaba yan! Mahaba pa yan? Picture ako dun. Oo. Paper ko na eh. Uy! Ano yan? Hindi ko nakita. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. Ano yan? Nakapitya? Hindi ah. Bro, mo? Hindi ah, maganda ka sa akin. She's a big girl now. A big boy pala. Tara na. Nagyan si Papa. Pareho. Naintay tayo Papa. Wow, ang ganda ang picture. Gano'n nag-ailaw. Gano'n. Wow. Sana yun? Si Papa. Ayun o, nasa dulo. Tara. Umayok ba? Natawa lang. Tara na. Tingnan si Papa. Halo-halo. Naubo ka na nga ni mag-halo-halo. Dito si Papa. Saan kita? Lang. Saan? Mga kanin lang ang ulam. Ano alam mo? Ano, lamin baby. Hoy. May paan ko lang. May chicken. Sarap pagtripa ng batang yarn. Si Papa naman naguguluhan, hindi alam kung anong o-orderin baga. Yung bata batuta naman, niyaya ako, mapunta daw kami sa duyan, magalaro daw. Ginawa kong bata. Nasaan yung may rabbit? Dun eh. Guys, rate me. Up to 10. Kung pogi ako maganda. Hindi ka maganda. Lalo. Huwag kong paluin, nagugulo yung video ko. Sorry naman, guys. Bawal yata dyan. Bawal
Basa! Hindi talaga. Uy, Ano yun? video ay nag-date. Ayun? Hello! Uy! Pasunuring ate, ano? Uy! Upo ka rin. Ayoko nga. Ginagawa mo, auntie girl. Ayan, malipat ka na namin. Slide tayo, guys. Slide ka na. Basa yata. Sir. Kaso, ba't tinapakan ko? Tanga ka. Charing. Dali na! Ay, wag dito. Sa kabila. Nasa yung mga rabbits? Wala yata sila? Sa bahay nila. Kasya silang lahat dyan? Oo. Squeak, squeak! Ah, squeak, squeak! Squeak! Hoy, baka bawal ah. Aray! Saan may bike? Bagay na gusto, wala na yata sila dyan. Saan? Parang wala namang tao dyan ah. Ayun na nga. Wala sila. Oh, wala nang rabbit. Ano kasi, dati kasi ito ay buhangin. Punong-puno lahat ng ano. Oo. Magtanong ko na sa yung mga rabbit. Baka nilipat na nila. Saan kaya? Sa tayo ni Papa. Saan may bike? May bike man din sa bahay. Lalo. Hindi, nagana pa yun ah. Ayan o, bike rental. Oo na. Ayun o. Ayun o, ayun o. Wow! Ang liit naman eh. Pambata malamang. Tara na, nahanap na tayo. Ano yan? Nahanap na tayo ni Papa. Nakalak pa. Picture mo ako doon, ay. Nakaganyan po siya kanina. Ayoko na guys, nakakayat. Kakain na daw. Picture kain ng picture. Saan nakain? Saan? Wow! Pwede pa, pili ng inomen. Oh, ayan na. Nauhaw na yata. Wow! Gusto ko kamay. Asan nga niyan to? Kulang-kulang talaga guys. Kulang-kulang yung mga ingredients. Kulang pa daw ng toyo. And ito, bumili pa si Papa ng sauce. Galing dito Simpleng kain lang sa labas kagaya niyan pero ang saya na namin. Lalo na kung buhay sana yung si mama at yung bunso naming kapatid. Medyo natawa nga ako dyan guys kasi nagataka ako. Bakit tatlo in-order ni Papa tapos hindi naman kakainin? Yun pala, mag-beer lamang siya. Busog pa daw kasi siya. Pero sulit guys, ang sarap. Hey, at the end of the day,
Ayun na. Ano naman yan? Kuha na naman. Yung lima po. Oy. Sip-sip na. Sip-sip na. Ibinalot ko na guys yung isa pang tirang manok tapos yung mga ihaw-ihaw na di naubos at sayang. Iuwi ko na lang daw sabi ni Papa. Eh yung bata man din guys na may birthday hindi na rin nakaubos at busog na. Tapos humirit pa ng milk tea di bunda talaga ang tiyan nun. Ang laki ba naman ng manok hindi kaya talaga ubusin ng isang tao yun. Ay mali, kaya pala kung malakas ka kumain. Tapos nagkonting kwentuhan din nga ni kami ni Papa. Inatanong ko sa kanya kung nakapunta na si mama dyan. Yun pala hindi pa. Hindi ko na kasi matandaan. Yun pala gustong gusto din pumunta dito dati. Nakakasad naman. Pero siguro naman kasama namin siya ng time na yan. Narequest yun. At naging bata na nga ang Eabab na yan. Ay nako, Ate Clarissa. Hala, naging isip bata siya. Daya Tapos kapatid ano? Ha? Ayun, di yan mapapatid. Matibay nga yung tali, parang parang bago pa nga eh. Ganda sa dike, grabe. Maging bata muna tayo for today's video. Whee! Tapos nahulog yung cellphone ko. Pangamba, kahit sabihin na kalimutan ka, di ko to basta bang makasama lang kita kahit sabihin mo pa. Nakaka-side ba doon? Na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Ba't nakahiga yan? Nakahiga? Alam guys, sabay na yung sumabay sa akin, hindi tayo makita. Uy! Ano pa si Papa? Ayun, ay nakukuman din
yan? Yung ganito din. Baliw yarn. Tara na, slide na tayo. At nag-slide na nga ni kaming dalawa. Alam nyo ba, nakakaloka yung batang yan? Nako, panoorin ninyo. Mag-slide ba naman? Nakabaligtad, Hindi man, lobat. Uuwi na po kami. Gruha po na kasama ko. Ayun mo na eh. Baliktad pa naman mag-slide sa slide eh. Gano'n na ako mag-ulaw-ulaw. Kawawa naman si Papa doon ah. Tara na. Ano ka, mahatid na namin? Oo, daanan yun. Kalimutan ka to ah. Wala. Helmet mo. Bye. Bye-bye. See you next year. See you next. See you next year. Diyan sa kanan. Dito? Di pala dyan. Diyan. Diyan ay? Di pala. Ay. Diyan na. Yan yan po lang gate na yan. Diyan. Sino kasama mo dyan? Yung kapatid ni Kuya Patrick bukas umuwi. Sino yun? Si Camille. Yan. Bye-bye. Dalawa? Tsaka yung mga klase niya. Bye-bye. 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 Hindi makita, di ba? Sana nag-flash yan. Bye-bye. Hinatid na nga ako nila dito sa boarding house bago sila umuwi ng Mugpog. Yun lang, hanggang dito lang po ang vlog kong ito. Thank you, bye!